Hi guys, this is Mr. AI Anime at welcome muli dito sa ating channel. Ito na mga tol, Jujutsu Kaisen Modulo Chapter 13 Spoiler. Gaya ng dati, bago tayo magsimula, huwag kalimutang mag-subscribe at ilike ang video na ito dahil napakanaking tulong niyan sa ating channel. Bale, nagbabalik na ngayon si Nobara Kugisaki at hindi yan haka-haka guys. Literal na makikita natin siya sa chapter na ito. And it seems itong si Nobara din ang magtuturo at ang magga-guide sa kanila para matagpuan si Yuji Itadori, ang natatangi at ang natitirong pag-asa nila kontra sa mga Simorians, especially kay Dabura. At dito din natin mawi-witness ang nalalapit na duel. Ang nalalapit na duelo sa gitna ni Yuka Tsurugi at ni Dabura. Ang lahat ng yan at marami pang iba, tatalakayin natin dito sa ating chapter spoiler review ng Jujutsu Kaisen Modulo Chapter 13. Kaya wag na nating patagalin pa. Let's go! Ang title ng chapter na ito ay Acceptance. At sa pinakaunang panels ay nabanggit ng mortally wounded daw itong si Cross. Malubha at napaka-vital na mga wounds na natamo niya mula sa atake na ginawa ni Yakumaru. Nabanggit and aware din naman pala ang ibang mga Simorians tulad na lamang nitong si Jabaloma at nitong si Oski na binaril daw pala itong si Cross ni Yakumaru dahil pinagtatangkaan nitong dukutin, bunutin ang sword na nakatago sa loob ng kanyang clothes. Now, hindi naman natin alam kung gagamitin yon nitong si Cross sa pakikipaglaban o baka may iba siyang purpose dahil alam naman natin na gusto na din niyang magkaroon ng coexistence itong si Cross. Dito din ay maiprepresent at mai-introduce ang isang panibagong sorcerer at nagtataglay ito ng isang special na abilidad. Marunong siyang gumamit ng reverse curse technique na para bang ito ang Shoko ng main series. However, may problema guys. Hindi daw niya magagamit ang reverse curse technique healing para gamutin itong si Cross na ma-explain naman natin mamaya kung anong dahilan niyan. At makikita din natin dito ang para bang flashback, ang isang pagkakataon from before na kung saan malubha din ang tinamo na sugat nitong si Tsurugi na binanggit siguro dito ni Tsurugi. Nagamot mo ako dati, bakit hindi mo magamot si Cross ngayon? Katulad nga ng sabi ko kanina, ma-explain yun mamaya. Pero dito na magsisimulang maging seryoso ang mga bagay-bagay dahil sa pagbabalik natin sa loob ng Tokyo, kung saan dumating na nga si Dabura, kinikilabutan ng lahat, nararamdaman nilang overflowing, napaka-overwhelming na aura ni Dabura. Kahit na ipinamuka at alam na alam ni Yakumaru kung gaano kalayo ang difference nilang dalawa ni Dabura, nagpumilit pa rin itong pumalag sa kanya. Habang gumagalaw ng napakabilis ay umiikot si Yakumaru sa likuran ni Dabura at tinatangka na barilin din ito gamit ang baril na ginamit niya para barilin si Cross. Pero sa hindi niya inaasahan na pagkakataon, pumikit lamang, nagblink lamang ang mata ni Yakumaru at nawala na ang kanyang kaanang braso. Pinutol at winasak yun nitong si Dabura. Dito na siya nagsimulang magpanik at dito talaga ipinamuka sa kanya na isang langgam lang sila kumpara kay Dabura. Dahil dito, tinatangka ng patay ni Dabura si Yakumaru kaya gumalaw at kumilos na rin itong si Usami. Tinatangka niya ng pigilan ng movement nitong si Dabura pero hindi yun tumalab. As you can see guys, tinatangka pa lamang magsalita nitong si Usami, hindi na siya nakapagsalita. Para bang may bumara sa leeg niya na isang bagay na alam naman natin kung ano ang dahilan. Tulad na nangyari dati kay Toge Inumaki, kapag sobrang layo ang difference talagang hindi tatalabang kanyang skill at magbabackfire pa yon sa kanya. Na dahilan naman kung bakit makikita natin na sumusuka ng dugo itong si Usami. Kitang-kita nyo, walang nagawa ang curse technique ni Usami na alam natin na isa sa pinaka-OP na technique. Walang kwenta kontra kay Dabura. Kahit na alam ni Usami na si Yakumaru naman talaga ang may kasalanan, pinagtatanggol niya ito. Tinanong niya kung paano daw sila makakabawi sa ginawang kasalanan ni Yakumaru na sinagot nitong si Dabura ang katumbas daw ng buhay ni Cross ay 12 to 13 humans. Habang tumitingin sa iba bang mga members ng Jujutsu na para bang ini-imply niya dito na kung papatayin niya ang 12 to 13 na mga members ng Jujutsu na ito, yun ang magiging katumbas ng ginawang pagbaril ni Yakumaru dito kay Cross. Pero syempre bilang isang superior, bilang isang leader nga nila, ininsist ni Usami na imbes na pumatay siya ng 12 to 13 na mga humans, si Usami na lang daw ang patayin niya. Dahil dito nakita ni Dabura ang determination sa mga mata ni Usami na parabang pareho ng determination na nakita niya sa mata ni Dora before. Dahil doon, nagbago ang isip nitong si Dabura habang sinasabihan nitong si Jabaloma na ikwento at ishare daw sa kanyang informations tungkol sa mga ka-alliance na dahilan kung bakit temporarily nakaligtas silang lahat dahil kung hindi, makapinagpapatay na sila doon ni Dabura.
Matapos ang insidenteng ito ay nagsagawa ng isang petisyon na create ng isang statement ang mga Simurians na kailangan daw protektahan at iba na ng Japanese government ang pagpatay ng mga cursed spirits sa loob ng Tokyo. Na at first, sinunod naman ng mga Japanese dahil wala silang choice. Kung hindi sila susunod, papatayin silang lahat ni Dabura. Pero nagkaroon ng isang political crisis guys since hindi nga nila na-maintain ang tamang numbers ng mga cursed spirits sa Tokyo, nagsimula nang mag-breakdown ang kanilang mga barrier. Nagsimula nang umapaw ang cursed spirits at kumakalat na ito sa ibang parte ng Japan na to the point na possibly makakarating daw ito sa ibang mga countries. Magiging itong isang international problem. Kaya pasimpleng pinapatay ng mga Japanese ang mga lower ranking ng mga cursed spirit para kahit papano mabawasan ang numbers nito. Pero ang problema, nalaman at natuklasan ng mga Simurians ang tungkol sa bagay na iyon na para bang hindi sumusunod ng mga Japanese sa isinagawa nilang petition. At dito nga guys, mag-a-appear ito si Nobara Kugisaki habang nag-share ng isang napaka-significant na information na makakatulong sa Jujutsu Tech. Ang napaka-importanting impormasyon na hawak-hawak ni Kugisaki ay ang tungkol sa isang tao. Isang lalaki na huli niya nakita at huli niya naka-interact sa isang funeral, kung kanino mang funeral yan. Not yet specified sa spoilers na ito, but I think alam nyo din naman kung ano ang iniisip ko. For sure ang tinutukoy niya dito ay walang iba kung hindi si Yuji Itadori. Dahil yun din naman ang nag-iisang individual na hinahanap ng Jujutsu Tech, dahil yun na nga lang ang natatangi nilang pag-asa kontra sa mga Simurians, especially kontra kay Dabura. And actually guys, dahil ang mga pangyayari nga na binanggit natin kanina ay nangyari sa taon na 2086 sa loob ng Jujutsu Kaisen, matapos ang taon na yun, in January 2087, naghahanap at nagre-request na itong si Dabura na makakalaban niya, na makakatapat niya sa isang duelo. Isang duelo na tulad ng ginawa nila dati ni Dora, kung sino daw ang mananalo sa duelo na yon kontra kanya. Sila ang magde-decide at sila ang magmamay-ari ng Tokyo. At dahil doon, ang napili ng Jujutsu Tech na representative na lalaban kay Dabura ay walang iba kung hindi si Yuka Okutsu. Habang makikita natin guys dito ang napakatinding aura farming na look nitong si Yuka. Nakikilala at pamilyar ba ang emosyonal look na ito sa mukha ni Yuka? Alam kong alam nyo guys, kamukhang mukha ito ng seryosong resting piece na mukha ni Yota Ogutsu na para bang at this point, dito mabubuhay ang genes ng kanyang lolo sa kanya sa pagiging laban niya kontra kay Dabura. But I think magkakaroon ng plot twist dito guys, dahil alam nyo naman may natitira na lang na 6 months dito kay Yuka. So possibly since alam niya na wala nang natitira sa kanyang lifespan at unti-unti na siyang pinapatay ng tumor niya sa utak, siya na mismo ang nag-volunteer na lumaban kay Dabura. Baka gagawa siya dito ng isang napakadinding binding vow para kahit paano matapatan niya itong si Dabura. Or what if in the critical moment na magsisimula na ang duelo, dumating si Yuji Itadori at siya mangsisilbing proxy ang tatapat kay Dabura at makikita na nating finally ang intensity ng old and matured Yuji kontra sa pinakamalakas na representative ng mga Simurians. So ayun na ang kabuuan ng video natin at kung nagustuhan mo ay huwag mo sana kalimutan mag-iwan ng like at subscribe dahil napakalaking tulong na yan para sa ating channel. Maraming salamat. This is Mr. AI Anime and see you guys again on my next video.